At nagbabalik ulit ang Kuya Dens Classroom. Welcome back sa pangalawang episode ng ating isa na namang portion dito sa Kuya Dens channel, ang Classroom. Okay? So sa pagkakataong ito, ang mga pag-aaralan natin, o mas magandang sabihin na sasagutin natin, ay yung pre-namis ko sa aking advisory class na mga tanong nila. Hindi lang tatlo yan ha. Saka may second batch pa dyan. Okay? Shout out sa grade 12 Aquila ng Olivares College, DPR. Yan na ha. Pad na, promise ko. So ngayon dito sa classroom ay sasagot tayo ng tanong galing dun sa aking mga advisory class na hindi ko nasagot nung nakaraan, para dito na pag-usapan. Okay? So at least medyo madami din yung topic ang pag-uusapan natin sa maikling panahon. Okay? At medyo pasensya na ha, kasi nakalimutan kong palagyan ng pangalan, so hindi natin malalaman kung sino nagtanong. Pero kung tanong mo to at familiar ka dun sa tanong mo, at least okay, comment ka na lang dun sa baba. At siguro sa mga susunod, meron pa akong isang pinangakuang section na sasagutin ko rin dito sa aking vlog channel, yung kanilang mga tanong. So para hindi na tayo pahaba at ba't mabilis ako magsalita, okay, ito na naman ako sa ibang shooting place. Okay, ay isa-isayin na natin ang tanong sa ating classroom. Okay, para sa unang tanong sa atin, galing sa aking advisory class, ang tanong ay ganito. Okay, Sir, may tawag po ba sa mga taong takot sa ahas? Yung tipong makakita ka lang ng picture para ka nang hihimatayin sa takot. Thank you, sir. Okay. Tinatanong niya kung ano daw yung tawag sa mga taong takot sa ahas. Okay? Ang mga taong may takot o sobrang takot, sabihin na natin, sa ahas ay tinatawag na opidiophobia. Opidiophobia. Okay? So, sabi ng mga eksperto, may ibang level ang phobia na ito, ang opidiophobia. Okay, yung mga mild opidiophobia, natatakot lang sa mga ahas. Okay, yung mga malalaking ahas. Okay, at saka yung mga may kamandag. Pagka very extreme na daw yung phobia or severe na, kahit na sa picture at maliliit na ahas, natatakot ka na. So kung sa tanong mo ay yung tipo makakita ka lang ng picture ay parang hihimatayin ka na, baka meron kang severe opidiophobia. Okay, so sabi ng mga nagagamot naman to, pero siguro medyo mahababang treatment. Okay? So, yun. Ang tawag sa mga katulad, kung ikaw to, ay opidiophobia o fear of snakes. Okay? Sa pangalawang tanong natin ngayong araw na ito. Okay. Kung naging presidente ka ng Pilipinas, ano ang una mong gagawin? Kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas ang una kong gagawin, ayusin ko ang sistemang edukasyon ng bansa natin. As a teacher, syempre, mas yun ang una kong makikita para maganda ang sistema ng edukasyon. Plus, sabay ko na siguro yung sa mga farmers natin, sa mga local producers ng kinakailangan, mga isda, something like that. Tingnan natin kung ano yung magagawa para sa kanila, kasi kung wala sila, ma-outbalance din ang ekonomiya natin at di makakarating sa ating hapagkainan yung mga pagkain kinakailangan natin. So dapat priority rin sila sa tinitingnan. Tapos yung isa pa, ang isasabay ko doon, baklasin na lahat ng mga kurap. Ayan, mga tayog, no? Kung ako lang naman ay magiging presidente ng Pilipinas, pero ewan ko, okay, ilang taon pa ba para ma-qualified ako? 8. Kasi 40 years old ang qualified age ng pagiging presidente ng Pilipinas. Boboto nyo ba ako pag tatakbo ko? Yun. Para sa ikatlong tanong sa episode na to, wow. Sir, kamusta na ang puso mo ngayon? May bago na ba? Sino nagtanong nito Kamusta na ang puso ko ngayon? Physically, nagpapahinga pa kasi may sakit nga, di ba?
Hindi naman sakit sa puso. Okay? Alam niyo naman, sabi ko, okay, emotionally, matagal lang maayos. Siyempre. Diba? Matagal maayos. May bago na ba? May bago na ba? Wala pa. Okay? Medyo masaya pa ako sa kalagayan ko ngayon. Okay? So, wala pang bago. Sana nasagot ko, ha? Grabe, gusto na yung puso. Dear puso! Another one, pang-apat ang tanong dito sa episode na to ng Classroom ni Kuya Dens. Okay, nakaka-apekto ba ang red rice o brown rice sa may high blood pressure? Sakto Okay, according sa mga studies, ang red rice o brown rice ay mas mabuti kaysa white rice para doon sa mga may high blood pressure. Sa study nila, ang red rice o brown rice ay may property na kayang mag-ayos ng mag-regulate ng blood pressure. So, mas mabuti siya kaysa sa white rice. Actually, ako, mas gusto ko nga itong tinitake and mas healthy nga daw ang red rice, brown rice. In terms naman sa may high blood, mas maigi siya kaysa sa white rice, red rice or brown rice. Red rice yung nakaraan yung tinitake. Okay? So, yan po ang mga questions nang galing sa aking mga anak sa aking advisory class na ipinangako kong sasagutin dito sa Kuya Dens channel. At meron pa akong piniling iba. So, malay nyo, sa susunod na episode, sila naman ang sagutin ko. Okay, so natupad ko na yung promise ko. Sana pinanunood nyo to. Shoutout ulit sa grade 12 Aquila. Okay, kita ulit tayo sa Monday. Okay, alright. So, sa mga gusto naman na karoon ng idea ang gustong pag-usapan dito sa classroom ni Kuya Dens, pwede kayo mag-comment below. Okay, kung ano yung gusto nyo pag-usapan, astronomy, sciences, history, and so forth. I-research natin yan. Tingnan natin kung paano natin pag-uusapan ng maayos na matututo kayo. Okay, salamat sa panonood. Sana nilike nyo yung video, tapos comment kayo kung gusto nyo mag-comment. Okay, so this is Classroom again ni Kuya Dens. Classroom again ni Kuya Dens para matandaan ninyo na nagsasabing see you on the next episode. This is Kuya Dens of Classroom signing off.